So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. At nakakuha nga po guys, si Mima Alicia ng update dito sa kaso ni Maharlika sa Amerika. At aking nalaman at napagtanto na itong si Claire Eden Contreras ay nakikipagpatentero na po sa batas ng Amerika. Sa madaling sabi, nakikipaglaro si Maharlika ng hide and seek. Kumbaga sa laro guys ng mga batang Pilipino, nakikipagtago-taguan. Maliwanag ang buwan, tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Hirap nun. Hirap nun guys. Ang hirap talaga nun. Kaya pala si Maharlika buong araw wala nang vlogs. So, nagtago na nga. So, anyway, kung ito nga si Panelo at Roque ay nagkagulo, abay meron din pong entry itong si Bagoong Lipunan at si Maharlika, si Claire Contreras at si Roy Domingo. Sila guys yung matalik na magkaibigan ba guys na sinisiraan si President Bongbong Marcos at itong si First Lady Liza Araneta Marcos. So, sila yung magkakampi sa paninira dito sa ating gobyerno, pero hindi ko mawari na parang ang bilis lang ng panahon. Just how fast the night changes. Abay sila na pong dalawa ang nagwarla. Silang dalawa na po ang nag-away at nagguguguran. Grabe, no? So ngayon, mayroong post itong si Bagoong Lipunan. Nag-post siya. And this is the first time in the history na nagsabi ng totoo itong si Bagoong Lipunan. So sabi niya sa kanyang post, update sa kaso sa Amerika. Avil Bacolod versus Claire Eden Contreras aka Maharlika, nakarating daw po sa kampo ni Avil na nagtatago na raw itong si Maharlika. Abay, bakit naman? Familiar ba sa akin yung address sa Sumon? Abangan. Mayroon pang pa-intense. Abangan. And guys, hindi ko naman sinasabing pakialamera ako ng buhay ni Maharlika. Wala akong pakialam, buhay niya yan, kaso niya yan, harapin niya yan. Total, gawa-gawa siya ng fake news ba? Malamang syempre, ang kasamaan, may kaakibat talaga yan na karma. But anyway, I have a friend na hindi naman masyadong malapit kay Maharlika, pero meron siyang update dito kay Maharlika. And chinat niya ako. So baka Mima, gusto mo itong i-content. So ngayon, may spill siya sa akin. Meron siyang ni-reveal na itong si Maharlika daw ay nagkaroon na po, sinerve na po ang sabpina sa kanya. Pinaabot na daw po ang sabpina. Pero ang ginawa po ni Maharlika, nagtago po. Hindi niya po tinanggap ang sinerve na sabpina sa kanya at yung tumanggap po ng sabpina na dapat sa kanya, na dapat tinanggap niya, ang tumanggap po nun is yung kamag-anak nilang kapitbahay niya. Hindi ko alam kung kamag-anak ng asawa niya, basta kamag-anak daw, na kapitbahay nila. Yun po ang tumanggap ng sabpina ni Maharlika. Ang akala kasi ni Maharlika guys ay patuloy na magiging delay ang kaso niya kung hindi niya tinanggap ang sabpina na binigay sa kanya ng fiscal office. Nakakuha ata itong si Maharlika ng idea sa ginawa ba ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi guys, naalala nyo, kinasuhan ng grave threat ni Franz Castro itong si former President Rodrigo Roa Duterte. At yung unang paghaharap sana nila dito sa Quezon City Prosecutor, hindi po umattend itong si former President Duterte. Kasi ang sabi ng kampo ni former President Duterte ay hindi daw po nila natanggap ang sabpina. So, ang nangyari, ang ginawa ng Quezon City Prosecutor ay pinadalhan po ulit ng panibagong sabpina itong si former President Duterte. At yun na nga, to make the long story short, abay hindi po umusad ang kaso ni Franz Castro. Pero ganito po ang ginagawa ngayon ni Maharlika na ang akala niya ay magkakaroon ng delay ang kanyang kaso if hindi niya, i-accept ang sabpina na, sinerve sa kanya. Kasi guys,
imagine, sabihin na lang natin, nakatatlo na pong bigay ang fiscal office ng subpoena sa kanya. At kahit hindi niya po ito tanggapin, aakyat po sa korte ang kanyang kaso. Kapag nakatatlo na po, mayroon na pong warrant of arrest na isi-serve sa kanya. Nakakaloka. Kasi sa Amerika, guys, obligado ka talaga. Napaka-obligado kang harapin ang kaso mo. At saka kahit naman magpalipat-lipat guys ng address, itong si Maharlika, hindi niya kayang takasan ang kanyang pagkakasala. Alam niyo ba kung bakit? Kasi dapat lagi kang mag-a-update sa address mo. At according din guys sa aking napagtanungan na nakatira doon sa Amerika, yung passport mo, yung driver's license mo, yung mailing address mo, voter's ID mo, dapat pare-parehas po ang lahat ng yan sa billing address mo. So, hindi po pwedeng hindi po pwedeng iba-iba. And kahit lumipat ka guys ng tahanan, ay kailangan mong i-notify ang gobyerno kung saan ka lilipat. Pero just to be fair naman guys, hindi naman po sila pinupwersa na ibigay ang kanilang address. Pero kailangan i-notify mo ang gobyerno sa lilipatan mo. So, parang ganun din, 'di ba? Hindi sila pinupwersa, pero kailangan mong i-notify ang gobyerno kung saan ka lilipat kasi bawal po yun. Tsaka kahit anong takas na gagawin niya or pagtago, hindi niya yan guys may tatago kasi yung address mo, Claire Contreras, ganito, ganyan. Nagbago ka ng address, ay di malalaman din yan ng gobyerno. Pero kung makikipag-cooperate itong si Avel dito sa FBI, mas madali ang paghahanap dito kay Maharlika. Pero just to be fair ulit, wala pong wala pong kulong ang kaso na kinaso ni Avel na mga libel na yan, wala pong kulong doon sa Amerika. Pero, obligado po siyang pagbayaran ang danyos na ginawa niya dito kay Avel. So, sa mga hindi nakakakilala, ito pong si Avel ay isa pong sikat na international designer. So, yun po yung update natin ngayon sa kaso ni Maharlika. Talaga nga namang ang may kasalanan ay mananagot. Hindi man si First Lady ang nagkaso sa'yo, pero at least nasampulan ka. Tsaka, you know what guys, feeling matapang itong si Maharlika. Well, kaya naman ata niyang bayaran itong $2 million na to. Laki nang natatanggap niya coming from the China government, 'di ba? Kasi according na din mismo yan sa siniwalat ni Katrina Ponce Enrile na itong si Maharlika, si Sasot ay nakakatanggap ng pera ng gobyerno under dito sa pamamalakad ni Martina Andanar. Hala, fake news pa more. Grabe, no? So, nakaganti na itong si First Lady.